Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong itutuloy ngayon ang series na 7 Principles to Identify Our God-Given Goals. So, faithfulness. God bless our faithfulness. So, sabi sa talatang Matthew 25 verse 21, sabi rito, His master replied, "Well done, my faithful servants. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Come share your master happiness." So ito yung istorya ng may tatlong alagad. May tatlong alipin, may tatlong servants na pinagkatiwalaan sila ng pera, sabihin natin ganun, ng master nila. So yung isang tagapaglingkod o yung isang servants ay binaon niya lang sa lupa kasi nga natatakot siyang galawin yun kasi nga bigay ng master niya, iningatan niya, binaon niya sa lupa. So tapos samantala yung dalawa naman parang pinalago nila, ininvest nila or pinamnegosyo nila, ganun. So pagbalik ng servant, pagbalik ng master, sabi, well done servants, kasi nga pinalago mo or pinagyaman mo yung pinagkatiwala ko sa'yo. Ganon. So, ganon yung sabi ng master doon sa dalawang nagpalago nung binigay niyang pera. So sa unang teaching, sabi dito, punta tayo sa unang katuruan sa araw na ito. Faithfulness in itself is success. So yung pagiging tapat, yung pagiging faithful natin sa lahat ng bagay or sa malaking bagay, yun yung magbring, yun yung magdadala ng success sa atin, yun yung magdadala ng tagumpay sa atin. Na syempre nga kapag ikaw faithful ka, kapag ikaw ay tapat ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, sa kung ano mang hobby mo, kung ano mang ginagawa mo sa buhay, syempre magagawa mo yun ng tama and bilang resulta magiging successful ka sa kung anong larangan man yung ginagawa mo, magiging matagumpay ka sa kung ano man yan, basta ikaw ay nagiging faithful, ikaw ay nagiging tapat. So ayun, sa ikalawang teaching ang sabi rito, faithfulness value small things. So ayun, tandaan natin na kung sino man ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So sabi nito, yung pagiging tapat, nakikita yan sa maliliit na bagay. Kasi nga, yun nga, pag ikaw nga ay pag tapat ka sa maliit na bagay, syempre nga, automatic ay mapagkakatiwalaan ka na or tapat ka na rin sa malaking bagay. So sabi ito, faithfulness value small things. So ayun, kung gusto mong makita kung tapat yung isang tao, tingnan mo doon sa mga maliliit na bagay. So sa ikatlong teaching na sabi rito, faithfulness is a vessel of blessing. So pag sinabing vessel, parang yan yung embudo or parang yan yung daan, yan yung way para i-bless tayo ng Panginoon. So ikaw kapag tapat ka sa Panginoon, kapag tapat ka sa mga utos niya, sa mga gusto niyang gawin, yun yung rason, yun yung rason ng Panginoon na mas i-bless ka pa, na ikaw na tapat, ikaw na mabuti, i-bless kita lalo, pagpapalain kita lalo. So ganun. So sa application po na tayo. Sa unang application, sabi rito, be faithful to become successful. So yun nga, tama nga naman, ikaw bilang tao, maging tapat ka, maging tapat tayo, maging mapagkakatiwalaan tayo sa maliit o sa malaking bagay, and after nun, bilang resulta, magiging successful tayo, di ba? So ayun nga, sabi nga ng Panginoon na ikaw na tapat, mas lalo kitang pagpapalain. Ikaw naman na hindi tapat, ikaw naman na maduga, something ganon, kukunin ko lahat sa'yo, parang ganon. So sa ikalawang application, sabi dito, be a good steward of small things. So yun nga, yung maliliit na bagay,
mahalaga yan eh. So dapat sa mga maliliit na bagay mapagkakatiwalaan tayo. Sa mga maliliit na bagay, kaya nating i-handle, pinahahalagahan natin, kaya nating gawin ng tapat. So be a good steward of the small things. So sa ikatlong application na sabi ito, be a vessel of blessing. So ikaw, sabi ko kanina, faithfulness is a blessing, is a vessel of blessing. Kumbaga yun yung daan, yun yung way para mas pagpalain tayo. Ngayon naman, be a vessel of blessing. So sinasabi dito na ikaw maging vessel ka, maging tapat ka, maging faithful ka sa maliit na bagay o sa malaki man yan. So ayun lang po, maraming salamat. Napakarami ko po natutunan sa araw na ito, and glory to God.